Ito programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkakataon, makakatapak na rin ako sa Eastern Europe. 2 dekadang nakararaan. Pahirapan na makapasok dito kahit ikay turista. Nang matapos ang World War II, pinaghati-hatian ng mga Allied Forces ang bansang sinakop ng mga German Nazi. Malaking bahagi ng Eastern Europe, kinain ng komunismo, na nooy pinamumunuan ng makapangyarihang imperyo ng Union of Socialist States of Russia o USSR. Pero ang dating saradong mga bansa ng Eastern Europe, malaya at bukas na. Handa na para sa mga turistang tulad ko. Handa nang makipagkwentuhan. Teka, ako ba yan? Bahala na si Batman. Basta ako, ready to ride and slide. First stop, Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Bago natin libutin ang mala fairy tale city na ito, patitikimin muna namin kayo ng isang bumubulusok na adventure. Ang bobsleigh! Ang bobsleigh ay winter sport na inimbento ng mga Englishmen noong 1860. Pero ngayon, all year round na ito. Ang Bobova Draha ang nag-iisang bobsleigh track sa Prague na meron ito. Hugis number 8 ang itsura ng track. At habang umaandar, pababa ito ng pababa. May konting twisting and rolling. Yung buong track ng bobsleigh naka-monitor dito para sabi ng may-ari, pag daw may problema, madali agad na makikita. How do I go forward? Yeah. So go. Yes. Okay. Stop. Okay. Boomers barking. That's it? That's it? Sa unang pagsalpa ko sa sleigh, aaminin kong may konting kaba. Abay malay ko bang magpaandar nito? Sabi nila, ang mahalaga raw dito yung humiga ka lang. Huwag bumitiw sa preno at magpaubaya na lang sa puwersa ng gravity. Grabe, sarap! Parang ang nakakatakot na part doon, hindi mo alam kung magdadire-diretso ka ba, kung makakapreno ka ba, nakakakaba. Yes. Sa halagang 40 Czech crown o $2.52 kada tao, ay may ride all you can ka na. Young or young at heart, may di dapat palagpasin ang pagpapadulas na ito. Kaya abay. Sabay! Pwede rin itong pang-isahan o dalawahan. The best para sa mga lovers na nagtitipid o kung may bata kang kasama na edad 7 pababa. Napakadali pa nitong gamitin. Nasa iyong kontrol. Pwedeng mabagal lang o mabilis kahit umabot ka pa ng 50 kilometers per hour. Pero alalay lang, baka mauntog o umitsa ka sa labas ng track. Ayoko na dahil nakakatakot, dahil masarap isa pa. Ito na naman!
tumatagal, napakasarap na ng pakiramdam. Para akong bumalik sa pagkabata. At ganyan kung ilarawan ng karamihan ang mga bansa sa bahaging ito ng Europa. Nang unti-unti nilang buksan ang sarili sa mundo, tila walang mapagsidlan ng kanilang pagnanais na diskubrihin ang bawat minuto ng kalayaang kanilang tinatamo. Para sa mga artist, isa itong paraiso ng arkitektura. Para sa mga mag-isang irog, ito ay bayan ng fairy tale. Pero para sa akin, para itong kwento ng isang tinapay. Dalawang kahariang minasa sa iisang bansa matapos ang World War I ng mga Amerikano. Ang Czech at Slovakia naging iisang tinapay, Czechoslovakia. Binudburan ng iba't ibang topping. Ilang taong pananakop ng mga Nazi German at matapos ang World War II, ang komunismo naman, matapos ito sakupin ng USSR o Union of Socialist States of Russia. Fast forward 1989, di na malasa sa karamihan ang topping ng komunismo. Ang dalawang pinagisang tinapay, hinati para sa kalayaan. Galing man sila sa isang Slavic tribe ng Europe, magkaiba naman ang kanilang pananaw at antas ng pamumuhay. Ang Czech Republic na ngayon nag-uumapaw sa topping ng kaginawaan at ang Slovak o Slovakia kailangan pa ng pampalasa. Ngayon, ang Czech handa ng tikman ng buong mundo. Kompleto raw ang paglilibot sa syudad ng Prague kung di ka dadaan sa Charles Bridge, ang tulay na kumukonekta sa Prague Castle at makasaysayang iskinita ng syudad. 1400 nang matapos itong maitayo at sa loob na mahigit 600 taon, dito natibag ng baha, ng gera at ng bigat ng mga dumaraan dito. Pero kung may mahalaga mang sinasabi ang tulay na ito, dahil sa mga santong itinayo sa bawat kanto nito, sikat dyan ang monumento ng patron nilang si Saint John of Nepomuceno na inihagi sa ilog dahil ayaw nitong sabihin ang ikinumpisal ng asawa ni King Wenceslao. Yes. Isang Gothic playground ng Prague kung saan ang mga arkitektura ay pinuputakti ng mga stained glasses, matutulis at paikot na tore, malakapang hugis sa likuran ng gusali at mga estatwang kakaiba ang itsura. Mula sa Prague Castle hanggang sa mga gusali sa Old Town Hall, tila a step back in time ang dating pagpasok mo sa cobblestone na eskinita. At hindi ka mapaglilipasan ng oras dito. Sa dami ba naman ng relo sa astronomical tower nito, malamang di ka mauhuli sa lakad mo. Sa bawat oras, dumadagundong ang kampanilya rito at lumalabas ang mga imahe ng 12 apostles. Kabilang naman sa makabagong arkitektura na kung tawagay Art Nouveau ay itong dancing building na disenyo ng Croatian at Canadian architects na sina Vlado Milunic at Frank Gehry. Animoy magka-partner na nagsasayaw. At kung sawa ka na sa kalalakad at sabihin na nating may ilalabas ka pa sa bulsa mo, abay mag-relax sa Carlo Vivare. Isa't kalahating oras mula sa Prague, ito ang spa capital. Dahil sa asa ni Emperor Charles IV na naaksidenteng nahulog sa isang kumukulong tubig noong 13th century. Nadiskubre ang spring at nabago bigla ang kasaysayan ng kabundukang ito. Ngayon, mga mayayamang turista ang nakikinabang sa init at ginhawang dulot ng mga kumukulong bukal. Therapeutic at nagpapakalma sa mga umaalmang kasukasuan. Isa lang ito sa mga springs na matatagpuan dito sa bayan ng Carlo Vivare. Ito yung tinatawag na Snake Spring. At sinasabi nila na kapag ininom mo raw ito ay maraming mga sakit sa digestive system yung matatanggal. Kaya susubukan natin kagaya ng unang mga tao na nakita natin nakapila kanina. Sinubukan nila yung pag-inom dito.
Medyo mainit ng konti, tsaka parang lasang kalawang. Mula sa isang tasang spring water, tumungo naman tayo sa isang maboteng usapan. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Plzeňa dito sa Czech Republic at dito ginagawa yung isa sa pinakasikat nilang brand ng beer, yung Pilsner Urquell. Sinasabi na halos 200 million liters taon-taon ang napoproduce nila at ito'y ine-export sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang Pilsner Urquell naman ang sinasabing pinakamasarap daw na beer sa mundo ng mga manginginom. Urquell, ibig sabihin ay original source. At ang Pilsen naman ay galing sa pangalan ng lugar na Plzeňa. Dito nagsimula ang Pale Pilsen Beer. Sa ilalim ng factory, daan-daang barrel ng beer ang sumasailalim sa fermentation. Parang isang distrito ng underground na ito. Tubig, malt at barley ang nagpapasarap nito. Amoy pa lang, nakakalasing na. Ngayong gabi gigisingin namin ang mga dugo nyo sa pamamagitan ng isang yada. Gabi-gabi ay pinapatugtog nila mga gypsy music with their traditional costume. Polka naman ang traditional na sayaw na ang ibig sabihin ay half step. Mabilis sa mga paa at salitan sa pag-apak. At tulad ng hinating tinapay, kinakagat taon-taon ng milyong-milyong mga bisita ang Czech Republic. Nilalasap ang bawat linamnam ng makulay na kulturang kanilang naingatan. Sabi nga nila, oras na matikman ang kakaibang lasa ng bansang ito, wala kang magagawa, kundi balik-balikan mo. Mula Prague, tinawid naman namin ang bansa ng Poland. Sa ancient royal capital ng Krakow, kami unang tatapak. Nakakaloka. Kasi sabi ng konduktor doon, hindi daw ito yung biyahe. So, kailangan pa naming pagtanong ulit, pagtanong. Dahil hindi sila marunong mag-English. At least nakasakay na tayo, kaya pwede magpahinga, pwede matulog dito. Kaya tutulog ko na lang itong pagod. Poland na to, malapit na kami sa destination namin, Krakow. Pero kita niyo yung paligid ko, nag-i-yellow. Lamig ng salamin. Dito na tayo sa Krakow, Poland. Matapos sa may 10 oras na biyahe sa tren. Yung buong gabi, halos sa pinagpahinga na natin at pinulog natin. Mas malamig dito kaysa sa Prague. Hindi nalalayo ang kasaysayan ng Poland sa kwentong tinapay ng Czech Republic. Sinandwich ang Poland ng dalawang makapangyarihang bansa, ang Germany at Russia, sa magkabilang gilid. Ilang beses sinakop, binura at hinati-hati sa mapa ang bansang ito. Ang bansang nanguna sa listahan ng mga bansang sinira at dinurog ng World War II, ngayoy nakabangon na. Pero nakatayo pa rin ang alaala ng malagim nilang kasaysayan nang sakupin sila ng mga German Nazi. Train stopped. Germany trains already on the neighbors' railways. Yes, railways. And just in the moment somebody cried, "Fire, fire!" I took my coat and dropped out. And in the you could see only the lights of guns, you know. And I said, "Whoa, what happened?" My leg was, you know. The flesh was out, you know. Yes. 10 taong gulang pa lang si Anya noon nang sakupin ng mga Nazi German ang Poland. Natakasan man ang pamilya niya ang malulupit na kamay ng mga Nazi, di naglaon. Pinag-initan siya dahil sa kanyang pagsuway sa kanila. And in the moment, he bit me on the face. I fall down on the desk. I didn't want to, where I am, you know, I conscious. I lost my conscious, you know. Where I am. More clear, but here I felt, you know, something. When I, you know, saw the cracked iron pieces in the window, yes, why? I am in prison, yeah.
Bago naganap ang Second World War, naghanap ang grupo ni Hitler ng mga lugar kung saan nila maaaring dalhin itong kanilang mga bilanggo at mga magiging biktima. At napili nila ang bayang ito ng Ostfriesheim dahil bukod sa malayo sa kabiasnan, meron din silang mahabang riles na maaari nilang gamitin sa transport at kokonti lang ang tao ng mga panahon na yun dito. Ngayon, kilala ito sa tawag niyang Ingles bilang Auschwitz. Sa pagpasok ni Anya sa concentration camp, iniba ang kanyang pangalan. Tinatak sa kanyang balat ang bagong pagkatao. This number was put us in Auschwitz, and the first day everybody when the prisoners saw only on number they could recognize. Sa gate na ito, dumadaan yung mga libu-libong mga bilanggo at biktima ng grupo ni Hitler noong mga panahong yon. At sa gate nakasulat, kung mapapansin nyo, Arbeit macht frei. Ibig sabihin sa Ingles, work brings freedom. Dahil pinapapaniwala ni Hitler yung kanyang mga bilanggo na kapag nagtrabaho ka ng sobra-sobra o halos mahigit 12 oras, magiging kapalit nito ay kalayaan para sa inyo. Pero alam naman natin na hindi ganun ang nangyari sa mga biktima dito sa kampong ito. In the evening, and after evening, c'est l'appel, when they count us again, we received something to eat for 24 hours. 4 thin, very thin slices of dark bread. It was for supper, for breakfast, 4 thin slices, nothing more. Yung mga nagtatangkang tumakas, binabaril naman. Ito yung isa sa mga palatandaan kung saan idinidisplay yung kanilang mga labi bilang warning dun sa ibang magtatangkapang tumakas. Bawat pagitan ng kampong ito ay may mga bakod na gaya nito, mga nakaalambre at dekuryente pa nung panahong yon. Ito'y para sa mga bilanggo na magtatangkang tumakas. At ang lapad nito, may higit 1 dipa. Ilang hilera rin na manggusali ang matatagpuan dito. May mga kwarto para sa mga bagong dating, sa mga tinotorture at ginugutom, at kwarto para sa mga katawang nais nilang pag-eksperimentuhan. Mga artists, intellectuals, guro, politiko, aktivista, at kung sino-sino pang mga tumutuligsa sa mga Nazi ang hinahakot at binabagsak sa impyernong ito. Kilalang lugar na ito sa pangalan bilang Execution Wall. Dito, libo-libong mga bilanggo ang binaril dahil sa simpleng krimen. Mga simpleng krimen gaya ng pagnanakaw ng pagkain, pagiging mabagal sa trabaho, o di kaya na may pag-ihi sa oras ng trabaho. At bago sila binabaril dito, sila muna'y hinuhubaran bilang bahagi ng humiliation sa kanila. At sa mga matatanda, may sakit at walang silbi sa kanilang mata, sa hurnahan ang bagsak nila. Dito sinusunog yung labi ng mga namamatay at halos nasa 350 araw-araw ang sinusunog sa lugar na ito. Sa loob, bakas pa rin sa mga pader at kisame ang mantsa ng apoy. Amoy pa rin na magkahalong sunog na laman at kemikal. Dama pa rin ang nagbuhumiyaw na kalungkutan. Tila purgatorio pa lang daw ang Auschwitz. Dahil ilang minuto lang ang layo rito, ang totoong impyerno. Natutulog yung may mga 400 bilanggo nung panahon na yon. Itong parang bahay na ito ay designed para sa may 50 kabayo, stable. Pero ang ginawa ng mga Nazis, ginamit nila ito para sa may 400 bilanggo. At ang tanging nagpapainit sa kanila dito yung chimney. Dahil sa sobrang lamig dito, gawa sa kahoy, puro siwang yung mga paligid, chimney na lang inaasahan ng mga bilanggo dito. Planado at lantaran ang pagpatay ng mga Nazi sa mga taong kalaban nila. Matapos ang World War II, tinatayang 6 na milyong katawang namatay sa gera sa bansang ito at 3 milyong Hudyo sa buong Europa ang binura ng mga hurnahan sa concentration camp ng Poland. In this moment, I only cried, but my feeling was not that I am afraid of being dead, of shot. Ngayon, naibalik na ni Anya ang kanyang pangalan. Ang numero na ibinigay sa kanya, nabura na niya sa kanyang alaala. Sa edad na mahigit sa 80 taon,
Tila tinanggap na ni Anya ang kanyang nakaraan. Alam niyang di na rin siya magtatagal at nilalasap na lang niya mag-isa ang bawat saya ng buhay. Malagim na ipininta ng World War II sa Poland, nabura naman nang isilang sa bayan ng Wadowice ang Santo Papang huhubog sa makabagong simbahang Katoliko. May 18, 1920 nang isilang si Karol Wojtyła Jr. o mas kilala natin ngayon bilang Pope John Paul II. Lumaking matalino, reliyoso at mahilig sa sining ang bata. Isa sa mga pangarap ko bilang reporter ay ang ma-interview si Pope John Paul II. Pero syempre hindi na mangyayari yon dahil wala na si Pope. Pero napakagandang pagkakataon dahil siguro gusto rin niya makita dahil dinala niya ako dito sa mismong bayan niya. At ito, papasok kami sa kanyang bahay. Ito na yung papasok sa bahay ni Pope. 1990 nang magsimula silang tumira dito ng kanyang pamilya. Simple lamang, may 2 kwarto at 1 kusina. Nung panahon na nakatira dito yung pamilya Wojtyła, rooms 1, 2, 3 lang yung kanilang inoccupy. At dito sa room number 2, dito siya pinanganak. Ito yung kanyang crib at ito yung kanyang baby picture. Bago naging Santo Papa si Pope John Paul II ay aktibo siya sa maraming bagay. Naging miyembro siya sa drama class sa kanilang lugar at dito sa kanyang bahay na ngayon ay museum na nakadisplay yung iba't ibang mga gamit niya gaya na lamang ng mga pang-outdoor sports. Nung bata si Pope, isa sa pampalipas oras niya yung pagdungaw sa bintanang ito para tingnan din yung sun clock. At kadalasan naiisip niya parang ang bilis naman ng oras. Pero para sa ating mga Katoliko, masasabi natin na hindi siya nainip sa pagbibigay ng kanyang oras at panahon para sa ating lahat. 1958, naging obispo at kardinal ng simbahang The Basilica of the Presentation of Virgin Mary. At noong 1978, niyakap siya ng buong mundo bilang pinakabatang naitalagang Santo Papa. Hinangaan at minahal hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Sa sandali kong pagbisita sa kanyang tinirahan, tila kulang pa para malaman ko ang bawat detalye ng kanyang buhay. Ganun pa man, sapat na rin ito para maramdaman ko ang pinanggalingan ng kanyang pagmamahal sa mundo. Kung nagising ang ating mga spirit sa pilgrimage sa Krakow at Wadowice, kakaibang spirits naman ang tiyak na sisipa sa inyo. Oras na matikman nyo ito. Presenting the Potato Vodka. Kung tayo ay may lambanog at tuba mula sa coconut, sila vodka mula sa patatas. Sinasala ng 4 na beses para makuha ang purong lasa at linamnam ng katas ng patatas. The potato gives you a very special alcohol. It gives you creamy. It's much heavier on the glass. It has a different smell. It has a different taste. It's a different consistency. Kauna-unahang luxury potato vodka sa mundo. Kaya naman nakalalasing din ang presyo. Humigit kumulang 3,000 piso ang bote. Ano, tatagay ka pa? The ingredients are more expensive. Secondly, it's more difficult to handle. Sa Sidilce matatagpuan ang vodka factory nila. May 1.5 oras din ang layo mula sa kabisera ng Poland na Warsaw. Dito nila inaani ang mga patatas. Sinasala at dinadaan sa fermentation. Kung may panulak, dapat may pambara. Saan? Dito sa Polish traditional house nila. Sa aming paglilibot sa bahay niya, nalaman namin na si Tad na may-ari ng Chopin, Pinay ang nagpatibok ng puso niya. My wife of 30 years is Filipino. She does take a very active role in it. So she's not just watching it. I mean, she actually gets involved in the business. Nagbe-bake tayo dito sa Chopin factory, dito sa Poland. Sunflower seed,
linseed, bran, itlog, harina, asin, asukal, yeast at tubig ang mga ihahalo. Isasama rin ang lard, ang mantika na galing sa mga hayop. Mahilig sa karne ang mga tao rito, kaya para sa main course namin, pierogi ang aming ihahanda. Dumpling with filling. Bacon with onion, flour, egg at tubig. Pwede rin chicken meat, onion at salt at pepper. Siyempre mawawala ba ang sabaw? Zurek ang tawag nila rito. Isang sour soup na hinaluan ng radish, sausage, sour cream at iba't iba pang herbs. Lasa niya parang sinigang na may cream. Zurek, sarap. At dahil tumulong ako sa pagluluto, walang kokontra. Smack chin, masarap to. Kain tayo. Konting rewind lang. Di lang dito sa Poland kami nagpakabusog. Papapasabak na tayo ng pagluluto dito sa Prague. Pork with sour cabbage, tapos pancake with potatoes, at yung dessert, apples in honey. Yan. Hindi ko alam kung paano gagawin dito. Chef George, how do we start? Máme vepřovou Konting harina, itlog para dito sa crust. Parang hindi magkasya. Parang lumalabas. Mapasok sa ilong. Ito na naman yung malupit na suka nila. Very strong. At para sa sarsa na pang marinate sa karne ng baboy, ihalo ang cranberries, suka at asukal. Halo na. Okay. Mapapaatras ka talaga sa tapang. At handa na ang paghahatol. Good, very good. Sweet and sour. Sarap. Saka masarap talaga yung kakain pa lang. Dahil mahirap, mainit sa kitchen. Di man kami nagkaintindihan sa kusina pagdating sa usapang sikmura, Thank you, sir. Thank you. iisang lingwahe lang yan. Masarap lahat. Nang magpunta si Nubi sa Prague, bakasyon ang kanyang unang pakay. Pagdating ko dito, I fell in love sa Charles Bridge. At nang makasilip ng pagkakataon, nanatili na siya sa Prague. Nagtayo ng business at bumili ng mga properties. Business opportunity. Tapos, ang Prague is parang center ng arts. Full of history. And the people are nice. Walang takot siyang nakipagsabayan sa nooy pausbong pa lang na ekonomiya ng Prague. It's an offer for me. Kasi lahat sila nagsisimula. So I have a chance to start my own. Ang tingin ko sa kanila equal. Hindi ko sila tinitignan as white. Tinitignan ko sila na pareho lang. Pareho lang ang labanan. At saka, ang tingin ko, ako nakapag-aral. I took some business. Sila, ganun ba kaya? At bagamat retired na sa kanyang designing career, nabuksang muli ang oportunidad ng alokin siyang mag-design ng mga gowns for Miss Czech Republic. Usually, each finalist will have its own designer. Pero this is the first time na lahat ng 12 ibinigay sa isang designer. Ako lang. At saka this is the first time na ibinigay nila ang gagawa ng clothes nila sa hindi Czech. Pero may Pinoy touch pa rin ang mga disenyo. The challenge is there. Kung hindi ko sisimulan, I will not be anywhere. Ang paghahanap ng challenge, nauwi rin sa kusina. Ito yung embutido. Crispy pata. Tulad sa pagdisenyo ng damit, abay, sikmurang Pinoy din ang inihahain sa mga panlasa ng Czech at mga turista dito sa Prague. Mag-iisang taon pa lang ang resto na ito, pero kahit papano'y hit naman sa mga customer. Ang sikreto ay ang samahan nila. Parang we form like a family. We have like a family ties sa kanila. Habang tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng mga creative juices sa kanyang isipan, dito muna niya piniling harapin ang buhay. Nag-umpisa siyang kumanta sa Pilipinas noong 1986.
Siguro may ilan pa sa atin na nakakakilala kay Cristina Bien. Lead vocalist siya ng isang Pinoy band na Light and Shadow. Nagtatanghal sila sa iba't ibang bansa hanggang sa napansin ang kanyang galing. At ang unang bansa na nagbigay ng break sa kanya ay ang Thailand. I am so glad na kahit saang places ako pumunta, pag nag-perform ako talagang yung positive talaga yung mga ng audience. Isa sa mga nabighani ng kanyang tinig ay si Laurent Bitton, isang French at general manager ng Novotel Hotel na ngayon ay asawa na niya. Nagkaroon sila ng 3 anak. Sa bahay, total performer pa rin siya. Nang madestinong asawa dito sa Poland, nag-alsabalutan na rin siya kasama ang kanyang pagnanais na pasukan ng showbiz industry dito. Sumali sa Polish singing contest. Pinaka-worst na kasi mahirap yung nila lingwahe nila Ako po yung nanalo kasi public opinion na to So, doon nag-start yung ko talaga. Bakit kaya? Kasi Pilipina Hindi. Siguro na iba. Alam mo naman mga Pilipina, yung mga Pilipinos pag nag-perform sila, meron tayong parang boom, yung click talaga na. I was so proud, very proud as a Filipina. Very proud. Kasi sabi ko nga, isang Pilipina manalo sa ganung contest. Kung sinubay sa Prague muna piniling mamuhay, si Cristina ay nagbabalak na ipagpatuloy sa Pinas ang swerteng nakamit sa ibang bansa. Nakahinga na nga ng maluwag ang mga bansa ng Czech Republic at Poland matapos ang ilang daang taong pagsakop ng iba't ibang lahi. Ngayon nakahanay sila sa mga malalayang bansa at umuusbong na ekonomiya sa bahaging ito ng Europa. Bukas sa mga turistang nais matuto at balikan ang kasaysayan ng walang saysay na labanan. Sa kanila wala nang dahilan ang mukmok, panahon para harapin ang mga pagsubok ng bagong buhay. Ang tinapay na kanilang handog, mainit-init pa at handa ng paghatian ng bawat turista. Malayo na narating ng mga bansang Poland at Czech Republic ang mga kulturang itinago ng labanan ng halos 2 dekada. Ngayon, malaya na nating yakapin at maranasan. Mula rito sa Eastern Europe, ako po si Jiggy Manicad para sa Pinoy Meets World. Ay, nakaon ba? Hindi, ito okay lang. Ito yung view ng buong syudad ng Prague. Napakaganda. Kalmado, tahimik na tahimik. Pero sangog. Lumipad yun, no? Sa pamagitan ng isa.